Si Logan ay sumugod kay Kalian ng mabilis hanggat kaya niya. Nang makita ito, napagtanto ni Kalian na nasa peligro siya. Sunod, lumitaw ang isang imahe mula sa nakaraan, kung saan iniisip ni Logan ang kanyang pagsasanay. Matapos niyang makumplito ang ikalawang estilo ng Divine Sword Secrets, halos umabot na siya sa antas ng isang mataas na ranggong kabalyero. Ngunit ang pader na akala niya ay madaling lampasan ay nanatiling hindi malampasan sa mga nakaraang buwan. At isang panahon ng pagkabalisa kung saan parang nakikita niya na kailangan niyang maging mataas na ranggong kabalyero. Iniisip niya na kung ang kanyang lalabanan ay isang mataas na ranggong kabalyero mula sa ibang fifth. Hindi nila natutunan ang Iron Blood Sword tulad ng kanyang ama o ni Henkel na kanyang nilalabanan. Marahil ay malalampasan niya ang pader na iyon. Nang makita ni Kalian si Logan na papalapit sa kanya, napagtanto niya na nasa alanganin siya. Nagtagpo ang mga espada ni na Logan at Kalian, at mukhang malalampasan ni Logan si Kalian. Ang bawat atake na sumunod ay tila pabor kay Logan, na si Kalian ay umaatres sa bawat pagkakataon. Nang makita ito, tinawag ni Kalian si Logan na tanga. Iniisip na sa bawat atake niya. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbangga gamit ang purong lakas. Walang anumang teknik, purong lakas lamang. Sa kanyang susunod na atake, naitulak pa si Kalian ni Logan. Nang makita ito, nagalit siya, at si Logan ay tumayo sa harap niya, handa nang umatake muli. Nakatayo sa harap ni Logan, sinabi ni Kalian na nagpabe siya, ngunit hindi na ito mauulit. Sinabi niya kay Logan na hindi na siya magiging pabaya sa kanya, tinawag siyang bata. Ngunit iniisip lang ni Logan na ito ay kalokohan. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, napagtanto na maaaring hindi ito ang kaso. Lumilitaw na si Kalian ay may sariling mga alas sa kanyang manggas. Dahil biglang lumitaw ang dalawang aura na espada sa kanyang mga gilid, lumulutang. At si Kalian ay tila mas handa na para sa laban ngayon. Hinarap niya si Logan ng buong lakas, handa siyang patumbahin. Si Logan ay mukhang kalmado, at naghintay sa kanyang atake, iniisip na ang dalawang espada ay maaaring peke. At anuman ang bilang, ang tanging espada na dapat niyang bantayan ay ang nasa kamay ni Kalian. Gayunpaman, sa ikalawang pag-iisip, iniisip niya na maaaring masyadong halata ito para sa isang mataas na ranggong kabalyero. Sumalakay si Kalian, ng buong lakas, at may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, nagawang ilipat ni Logan ang kanyang ulo, at naiwasan ang karamihan sa atake. Tila si Kalian ay nakatama lamang sa kanyang tainga, at napagtanto ni Logan na ang lahat ng mga talam ay tunay. Naghahandang umatake muli, humarap si Kalian kay Logan, at sinabi sa kanya na maswerte siya dahil ang kanyang target ay ang kanyang leeg. Kung hindi, patay na siya. Humarap si Logan sa kanyang kaaway, at pinuri ang kanyang ginawa, hinikilala kung paano niya hindi inakala na lahat ng mga espada ay tunay. Pagkatapos nito, sinabi ni Kalian kay Logan na tamasahin ang palabas hanggang dulo, at tumalon upang atakihin siya muli. Tila nakagawa si Kalian ng isa pang espada, ngunit hindi tila nababahala si Logan. Napansin ito ni Kalian, at nagtataka kung ano ang iniisip ni Logan. Iniisip ni Logan na mayroon din siyang mga trick sa kanyang manggas. At biglang parang nasa dahado si Kalian. Napagtanto niya na may kinalaman ito sa kakaibang aura ni Logan. Habang papalapit siya, ang kanyang mga espada ay tila nawawala, parang nakasabit sa aura ni Logan. Nang mapagtanto ito, pinalabas ni Kalian ang kanyang sariling aura upang kontrahin si Logan, at sinabi sa kanya na huwag siyang lokohin. Nang makita ito, naintriga si Logan, pinuri si Kalian sa paggawa ng mas maraming espada kahit na nasa ilalim ng impluensya ng Force Blade. Gayunpaman, wala sa mood si Kalian para makipag-usap. Sinubukan ni Kalian na tagpasin si Logan muli. Iniisip niya na nasa kanya ang kalamangan dahil hamina ang aura ni Logan. At maaaring totoo ito, dahil pumasok si Logan sa isang depensibong posisyon, sinusubukang iwasan ang mga atake ni Kalian. Sinabi pa niya na parang nakikipaglaban siya sa 5 tao ng sabay-sabay. Iniisip ni Logan na kailangan niyang kumalma, dahil kailangan lamang niyang pigilan ang isa o dalawa sa kanyang mga aura blade gamit ang kanyang sariling force blade. Sa ganitong paraan, makakalikha siya ng puwang sa depensa ni Kalian. Kahit na umatras siya ng ilang hakbang, kailangan lamang niyang dahan-dahanin ito.
Sinubukan ni Logan na inisin pa si Kay. Callian, tinatanong kung ito lang ang kaya niya, tinatawag siyang sobrang hina na nakakabagot siya. Si Callian, na talagang naiinis, ay naghanda upang atakihin si Logan muli ng buong lakas. Itinaas niya ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo, handa siyang tapusin si Logan, sumisigaw na mamatay siya. Bigla, ang puso ni Logan ay tila napapaligiran din ng aura. Tinitigan ni Logan ang aura na talam na papalapit sa kanya. Tiningnan niya ang kamatayan sa mata, at naghanda para sa pinakamasama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang talam ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang core ay tila nagbago, naging 2-star core. Sa isang iglap, naiwasan niya ang atake ni Callian, at napunta sa likuran niya. At hindi lamang iyon, ngunit tila ang laban ay bumaligtad muli pabor kay Logan. Nagawa pa niyang saktan si Callian ng malubha. Napagtanto ni Callian na may nagbago, ngunit hindi niya masabi kung ano. Ang tanging bagay na sigurado siya, ay sa sandaling iyon, ang bilis ni Logan ay higit na lumampas sa kanya. Iniisip niya na ang pinakamasamang maaaring mangyari, ay talagang nangyari. Sinabi ni Logan kay Callian na kailangan niyang bigyan siya ng regalo dahil naging karanasan niya siya. Nakinatakot ni Callian, itinaas ni Logan ang kanyang espada, itinutok ito sa langit, at nag-charge ng kanyang aura. Nang makita ito, napagtanto ni Callian kung ano ang nangyari. Si Logan ay naging isang mataas na ranggong kabalyero. Ginamit ni Logan ang kanyang purong lakas, at tumalon ng mataas sa hangin. Handa siyang patumbahin si Callian para sa kanyang susunod na atake. Habang si Callian ay tumitingin ng hindi makapaniwala, nagpasalamat si Logan sa kanya sa paglalaro, sinasabi sa kanya na naging kasiya siya ito. Nagpasya si Logan na pabagsakin si Callian ng kasing engrandi hanggat maaari, upang itaas ang moral ng kanilang mga tropa, at kasabay nito, upang mawalan ng pag-asa ang kanyang mga kaaway. Nagpakawala si Logan ng kanyang aura at naghanda ng isa sa kanyang mga lihim na teknik. Ang unang estilo ng lihim na banal na espada, ang umaalon na banal, na naglalabas ng isang malaking alon ng aura. Sinubukan ni Callian na harangin ang atake, ngunit tila walang saysay. Lubhang nalampasan ni Logan si Callian at tuluyang pinabagsak ito. Nang makita ito, napagtanto ng mga sundalong Sylvan na tapos na ang laban. Tumayo si Logan ng matatag, hawak ang kanyang espada gamit ang parehong kamay, na mukhang marangal. Bumangon siya mula sa mga guho at sumigaw upang marinig ng lahat. Napatay niya ang pinuno ng kaaway. Ilang segundo ang lumipas, isa pang boses ang sumigaw mula sa mga pader ng Bereni. Sinasabing nahuli nila si Soto Sylvan. Ito ang boses ni Patrick, na nagsasabi sa lahat na magpapakita sila ng awa sa mga magtatapon ng kanilang mga sandata at luluhod. Sinasabi sa lahat na sumuko. Tinitingnan ng kanyang ama, ngumiti si Logan, nagtatanong sa kanyang sarili, kailan pa nakaakyat doon si Patrick. Pagkatapos ng digmaan, tila nawala ng fifth ng Sylvan ng 42 kabalyero. 1,223 sundalo, si Soto Sylvan at Callian. Sa kabilang banda, tila nawalan lamang ang mga McLean ng 5 kabalyero at 8 sundalo. Ang labanang nagsimula sa isang araw, ay tumagal lamang ng ilang oras. Bago natapos sa napakalaking tagumpay ng mga McLean. Isang tagumpay na tiyak na magsisimula ng isa pang digmaan. Sa ibang lugar, ipinaalam sa isang lalaki ng isa niyang vassal na natalo ang Sylvan sa McLean. Ang vassal, kahit na iniisip niyang lumalagpas siya sa kanyang lugar, ay nagsabi sa kanyang nakatataas na naniniwala siyang maaaring oras na para kumilos siya. Ang lalaking ito ay ang Panginoon ng rehiyon ng Timog Kanluran. Bumalik sa Sylvan Viscounty, nakaluhod si Soto Sylvan sa harap ni Patrick, na nagsasabi sa kanya na binibigyan niya siya ng huling pagkakataon. Dapat niyang hingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Dalhin ang pinakamaliit sa kanyang mga ari-arian. At umalis sa lupaing ito kasama ang kanyang mga kamag-anak. Si Soto Sylvan, nakatingala sa takot, ay nagsabi kay Patrick na ang ganitong uri ng matapang na pag-agaw ng kontrol ay hindi pa hihintulutan ng mga maharlika. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na hindi ito pahihintulutan ng Panginoon ng Timog Kanluran, si Count Bifrost. Na tila labis na nakagalit kay Patrick. Si Logan, sa likod ni Patrick na naririnig ang sinabi ni Sylvan.
ay iniisip na ito ang pinakamasamang bagay na maaari niyang sabihin kay Patrick. Ang pagbagsak ng mga McLean ay maaaring may ugnay sa maling pamamahala ng Count noong panahong iyon. Ngunit ang nagdulot ng rebelyon upang makinabang sa kaguluhan ay si Bifrost, isa sa mga vassal ng McLean. Ang dating masaganang lupain ng McLean ay naging Bifrost Plains. At natural na ginawa nitong si Bifrost ang Panginoon ng rehiyon ng Timog Kanluran. Iniisip ni Logan na salamat sa interbensyon ng Maharlika, hindi nakuha ni Bifrost ang autoridad na utusan ng bahay ng McLean na maglingkod sa ilalim niya. At hindi rin siya makakakuha ng malaki sa paggawa nito. Ngunit ang marinig ang pangalang iyon ay sapat na upang sirain ang mood ni Patrick. Sunod, tinanong ni Patrick si Sylvan kung nais niyang mamatay nang hindi kinukuha ang pagkakataong iniaalok niya. May luha sa kanyang mata, nais ni Soto Silva na magsalita, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Pinutol ni Logan ang kanyang lalamunan. Gamit ang kanyang espadang puno ng dugo ni Sylvan, lumingon siya sa kanyang ama, handa nang marinig ang anumang maaaring sabihin niya. Sinabi ni Logan kay Patrick na iginagalang niya ang kanyang mga kahilingan para sa isang marangal na kamatayan at tinapos. Siya nang walang sakit, tumango si Patrick na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi kay Logan na maganda ang kanyang ginawa. Nang makita ang nangyari, iniisip ni Logan na sinubukan nilang bigyan siya ng pagpipilian. Kaya sana hindi gagamitin ito ng ibang mga Maharlika bilang paraan upang atakihin sila, lalo na si Bifrost. Dahil kailangan nilang mag-ingat, dahil siya ay isang kaaway na hindi pa nila kayang harapin. Ilang linggo ang lumipas, sa Sylvan Castle, nag-uusap sina Patrick at Logan sa tila dating silid-aralan ni Soto Sylvan. Sinabi ni Logan kay Patrick na nagbabantay sila, ngunit tila hindi pa kumikilos si Pereda. At tinanong ni Patrick kung may mga dahilan siya para gawin ito. Tinanong ni Logan kung aatakihin nila ang Tesran Castle. Ngunit tinanggihan ito ni Patrick, sinasabing naroon si Clayton. Kaya dapat niyang mapigilan sila, kahit na may mangyari. Habang sumasagot si Logan sa kanyang ama na tama siya. Iniisip din niya na hindi lamang ang lakas ang dahilan ng kanilang tagumpay laban kay Sylvan. Sa halip, nanalo sila dahil minamaliit sila ni Viscount Sylvan, habang dinala ng McLeans ang lahat ng kanilang makakayang lakas. At may isa pa silang trump card na iniwan, na itinago nila sa Tesran Castle. Si Clayton at ang kanyang mga rock golem. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pamamahala ng tatlong kastilyo tulad nito ay hindi gagana, kaya kailangan nilang gawing mas mahusay ang mga bagay. Tinanong ni Logan ang kanyang ama tungkol sa paglilipat ng sentro ng kanilang lupain. Iniisip niya na kung gumawa sila ng sentro sa bayan, mas madaling pamahalaan ang lahat ng tatlong kastilyo. Sumang-ayon din ang dalawa sa mga vassal na naruroon sa pulong na tama si Logan. Dahil naputol na nila ang mga Monster Woods, ang pag-iwan ng pinakamaliit na bilang ng mga puwersa sa McLean ay hindi magiging issue. Dapat nilang panatilihin ang mga kabalyero na nakatalaga sa mga bayan ng McLean at ihanda sila upang makapagmarcha patungo sa Tesran o Sylvan sa utos. Nang marinig ito, sumang-ayon din si Patrick na magandang ideya ito. Masaya rin si Logan. Kailangan niyang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Sinasabi na ngayon, hindi niya kailangang asikasuhin ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Patrick si Logan kung ilang kabalyero ang nahuli nila, at sinabi ni Logan na nakahuli sila ng 75 kabalyero. Na lahat ay nakakulong sa mga selda, 8 sa mga ito ay mga intermediate na kabalyero. Tinanong ni Logan ang kanyang ama kung maaari niyang subukang pilitin sila na maglingkod sa ilalim ng mga McLean. Dahil walang taong nanumpa ng ganap na katapatan kay Soto Sylvan, kaya hindi ito dapat maging problema. Iniisip pa ni Logan na ang isang labanan ay nagdala sa kanila ng napakaraming kabalyero, maaaring mas mahusay ito kaysa sa pagpili ng mga batang may talento. Gayunpaman, iniisip din niya ang kabilang panig ng kwento, kung si Sylvan ay kumilos ng mas maingat. Mas marami sana silang nasawi, at makukuha lamang nila ang isang kapat ng mga kabalyero. Iniisip niya na malamang na hindi na ito mauulit sa hinaharap. Kaya hindi nila dapat pagtuunan ng pansin ang tagumpay na ito, at dapat niyang babalaan ang kanyang ama na manatiling mapagbantay. Si Patrick, gayunpaman, ay masaya, sinasabi kay Logan na sa kanilang mga puwersa. Kahit ang parada ay hindi na sila matatakot. Sinasabi na lahat ito ay dahil kay Logan.
at nakangiti na parang pinakamasayang ama sa buong mundo. Nang makita ang reaksyon ng kanyang ama, si Logan ay namula at nanahimik. Tumalikod siya, at sinabi sa kanyang sarili na hayaan siyang magsaya kahit para sa araw na ito. Sa kasamaang palad, ang kanilang kaligayahan ay malapit ng matapos. Dahil isang Basil ang dumating na may balita mula kay Bifrost, na nagpaiwan kina Logan at Patrick na tulala. Tumingin ang Basil sa piraso ng papel, at ipinaalam sa lahat na babasahin niya ito ng malakas. Isinulat ni Bifrost na bilang Panginoon ng Timog Kanluran. Ipinapahayag niya ang malalim na pagkabalisa sa taunang digmaan ng McLean. At nang marinig niya si Bifrost, sinabi na Panginoon ng Timog Kanluran, galit na galit si Patrick. Nagpatuloy ang Basil sa pagbabasa ng sumusunod, na may kahilingan mula kay Viscount Sylvan. Ang Pereda at McLean ay dapat agad na itigil ang kanilang alitan. Sa bawat salitang binabasa, parang lalong nagagalit si Patrick, sinasabi na sila ang nagsimula nito. At ngayon ay humihingi ng intervention, tinatawag si Sylvan na walang kahihiyan, ngunit iniisip ni Logan na dapat nilang tapusin ang pakikinig sa sinasabi sa liham. Kinikilala ni Bifrost sa mga sumusunod na pangungusap, na ang dahilan ng patuloy na alitan na ito ay ang katotohanan na hindi niya nagampanan ng maayos ang mga tungkulin ng isang Panginoon. At hindi niya itinulak ng maayos ang pagkakasundo sa loob ng rehiyon. Kaya naman siya, si Roger Bifrost sa kanyang ika-50 kaarawan sa susunod na buwan, ay nag-aanyaya sa mga tagapagmana ng bawat pamilya ng Timog Kanluran na dumalo upang talakayin ang mga layunin sa hinaharap para sa rehiyon bilang kabuuan. At nang marinig ito, nasira ang pagtitimpi ni Patrick, tinatawag ang lahat ng isinulat ni Bifrost na kalokohan. Ang kanyang sigaw ay napakalakas na sinira nito ang damit ng Basil na nagbabasa ng liham. Nagpatuloy si Patrick na sinasabi na walang tagapagmana na pupunta upang talakayin ang anumang layunin. Dahil ang mga McLean ay hindi naglilingkod sa ilalim niya. Sa wakas, sinabi ni Bifrost na ang hindi pagdalo ay maghuhudyat ng kawalan ng kakayahang mag-usap ng magkasama, na binibigyang kahulugan ni Patrick bilang isang tila magalang na paraan ng pagbabanta. Sinabi ni Patrick na anuman ang mangyari, ang mga McLean ay hindi yuyuko sa mga banta. Ngunit sumalungat si Logan sa kanyang ama sa pagkakataong ito, at sinabi na ang imbitasyon ay nakakaintriga. Nang marinig ito, tinanong ni Patrick si Logan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kung saan sumagot si Logan na maaaring mabuti na bumisita. Tumingin si Patrick kay Logan ng masama. Parang handa siyang itakwil siya o kung ano. Pagkatapos ay sinabi niya na iginagalang niya ang kalooban ng kanyang anak. Gayunpaman, nagsimula siyang sumigaw muli. Sa pagkakataong ito nasira ang huling piraso ng papel na tumatakip sa Basil. Anuman ang mangyari, hindi nila hahayaang lumuhad sila kay Bifrost. Hindi niya ito papayagan kahit mamatay siya. Nang marinig ito, kumuha si Logan ng halaman mula sa kung saan. At tinanong ang kanyang ama kung gusto niya ng libing ngayon. Ngunit pinigilan siya ng kabalyero. Pagkatapos ay kumalma si Patrick. At huminga ng malalim. Sinabi niya kay Logan na pakikinggan niya siya, at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Logan kay Patrick na anuman ang gawin nila, walang paraan na matatalo nila si Bifrost ngayon. Kinilala ni Patrick na totoo ito. Sinabi ni Patrick na mayroon silang humigit kumulang 2 advanced na kabalyero, 15 mataas na ranggong kabalyero, at kabuoang higit sa 300 kabalyero, na bahagi lamang ng kanilang inihayag na puwersa. Sinabi ni Logan sa kanyang ama na tama iyon. At kahit na parang maayos ang takbo ng mga bagay para sa kanila ngayon, tumatawid sila sa isang manipis na linya, dahil ngayong nasakop na nila ang Tesren at Sylvan. Si Bifrost ay nagmamasid ng mabuti. Kung susubukan nilang magyabang na malapit na sila sa kanila, maaaring matapakan sila. Kailangan din nila ng oras. Oras para pag-isahin ang mga kabalyero ng Sylvan, at gawing maglingkod sa kanila ang Pereda. Oras para muling ayusin ang mga puwersa. Iniisip ni Logan na kailangan din niya ng oras para matutunan ng maayos ang ikatlong estilo ng lihim ng banal na espada, at oras para magsanay ang ibang mga kabalyero. Naiintindihan ni Patrick ang lahat ng ito, ngunit sinabi niya na ang Timog Kanluran ay iba sa ibang mga rehiyon. Dahil hindi tulad ng mga Panginoon ng ibang mga rehiyon, hindi maaaring hingi ni Bifrost ang katapatan ng ibang mga maharlika ng rehiyon.
Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ay komplikado. Ngunit totoo, kung susubukan niyang gamitin ang kanyang karapatan bilang isang Panginoon, walang dad ang magpapahayag ng kawalang kasiyahan ang ibang mga maharlika. Gayunpaman sinabi ni Logan na hindi ito totoo, dahil nang pumunta siya sa kabisera, sina Percival at Ruthman sa hilaga ng Bifrost ay gumawa ng isang hindi inaasahang bagay. Matagal na silang nanumpa ng katapatan kay Bifrost, impormasyon na nagpaiwan kay Patrick na tulala. Iniisip ni Logan na nakita niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi alam ni Patrick ang impormasyong natanggap niya. Tumingin siya sa ibaba na may kawalan ng paniniwala, pinagpapawisan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na kailangan niyang harapin ang kahihiyan dahil kulang sa kapangyarihan ang kanilang pamilya. At sinabi niyang humihingi siya ng paumanhin, ngunit nakangiti si Logan, hindi nababahala tungkol dito. Masaya na nakuha niya ang pahintulot na pumunta. Sinabi ni Logan sa kanyang ama na hindi siya dapat mag-alala, dahil alam niya ang mga kasanayang mayroon siya, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sinabi niya kay Patrick na dapat nilang tingnan ito bilang isang pagkakataon upang makita kung paano nagbago ang mga lupain ng kanilang mga ninuno. Kinabukasan ng umaga, habang bumabalik si Logan sa bayan ng McLean, isang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Ito ay si Hamar. Tinatanong si Logan kung totoo ang mga alingasngas na narinig niya, na ipinagbibili siya sa mga kaaway. Gayunpaman, walang alam si Logan tungkol sa mga alingasngas na ito, at tinanong si Hamar kung ano ang pinagsasabi niya. Gusto ni Hamar na sabihin tungkol sa pagkamatay ni Logan. At sa pagkarinig nito, inakala ni Logan na iniisip ni Hamar na malapit sila sa isa't isa kaya nag-aalala ito para sa kanya. Pero ang totoo, gusto lang malaman ni Hamar kung ano ang mangyayari sa kanya. At sa pangako ni Logan sa kanya, at tinanong niya kung sisiguraduhin itong matutupad ito. Nang matanto ni Logan ang tunay na nangyari, sinuntok niya ang mukha ni Hamar, at sinabi sa kanya na hindi siya mamamatay o ipagbibili, at dapat niyang matutunang huwag pansinin ang mga hanggal na tsismis. Dito, sumagot si Hamar na karamihan sa mga tsismis tungkol sa kanya ay totoo, kaya hindi niya kasalanan, at wala nang masabi si Logan. Pagkatapos, inalis ni Hamar ang bagay na daladala niya sa kanyang likod, at sinabi kay Logan na dalhin niya ito saan man siya magpunta. Binuksan niya ito, at sinabi kay Logan na wala siyang oras para palamutian ito ng maayos, pero regalo ito para sa kanya, at sinigurado rin niya ang kalidad nito. Lumabas na gumawa si Hamar ng espada para kay Logan gawa sa purong mithril, na nagpaiwan kay Logan na namangha.